Malapit na ang Halloween kaya naman gagawa tayo hindi lang isa kundi dalawang easy recipes para sa inyong mga kids and kids at heart. Ang unang gagawin natin ay yung ating cake popsicles at gagamit lang tayo ng pancake mix. Any brand will do at 500 grams yung kailangan natin para sa recipe na ito. And to make it more Halloweeny, gagamit tayo ng cocoa powder. Meron ako ditong Goya na cocoa powder. Tapos 4 tablespoon lang yung ilalagay ko pero pwede yung dagdagan kung gusto nyo na mas chocolatey. I-blend lang natin na mabuti yung ating mga dry ingredients and then ilagay na natin yung ating mga wet ingredients. At syempre, susundan lang natin kung ano yung instructions dun sa nabili natin na pancake mix. Pwede rin kayong gumamit ng chocolate cake mix pero mas madali kasing hanapin yung mga pancake mix sa ating mga grocery. At syempre, kung meron din kayong sarili ninyong chocolate cake na recipe ay pwede nyo rin gamitin para sa ating cake popsicles. I-grease lang natin yung ating pan at para lutuin itong ating mixture, pwede nyo siyang i-steam, pwede rin sa air fryer, at pwede rin sa inyong oven. Kung sa steamer nyo ito lulutuin, over medium heat lang for 30 to 45 minutes. Kung air fryer naman, 160 degrees Celsius at kung oven naman ay 175 degrees Celsius for 30 to 45 minutes din. Habang niluluto natin yung ating cake ay magmelt tayo ng ating mga chocolates para naman doon sa isa nating recipe. O diba, multitasking tayo for today's video. Meron ako ditong iba't ibang flavors ng Goya chocolate bars na perfect para marami tayong choices at mas attractive para sa mga bata. Kung hindi accessible sa inyo yung mga baking supply stores ay perfect itong Goya chocolate bars dahil mabibili to sa mga grocery stores o kaya sa mga convenience stores. At kahit wala kayong microwave oven ay napakadali lang nitong i-melt, kahit over hot water lang ay matutunaw na siya. At dahil Halloween themed itong ating dessert ay gagamit ako ng silicone molders na merong Halloween or scary na designs. I-spread lang natin yung ating mga melted chocolates at mas maganda kung medyo kakapalan natin yung ilalagay natin sa bandang ilalim para mas maganda yung pagkahulma niya. Palamigin lang natin ito for 15 minutes sa freezer at i-prepare na natin yung ating ice cream. Sa isang mixing bowl ay ilalagay lang natin yung pinalamig na creme densada at any brand will do and then ibibeat lang natin ito hanggang sa maging creamy. Tapos i-combine natin yung isang lata ng pinalamig na evaporada. Haluin lang natin ito ng mabuti at para mas makulay at mas surprising sa mga bata ay maglalagay ako ng Goya Chacha Bits at pwede nyong ilagay kahit gaano kadami pa yung gusto ninyo. By this time ay matigas na yung mga chocolate natin sa ating mga molders kaya pwede na nating i-transfer itong ating ice cream mixture. Now ay palalamigin lang natin ito or patitigasin natin sa ating mga freezers for at least 6 hours. At kung wala kayong ganitong mga molders ay pwede nyo itong ilagay sa inyong mga ice cream molders o kaya naman sa mga ice candy bags. At syempre hindi pa dyan natatapos dahil gagawin pa natin yung ating mga cake popsicles. Magtutunaw ulit tayo ng ating dark chocolate at ang gagamitin ko dito ay yung Goya na easy melt pero pwede nyo rin gamitin dito yung Goya na dark chocolate bars. Madali lang ding hanapin yung chocolate na ito. Meron din to sa mga grocery stores at supermarket. Once na matunaw na ay ilalagay natin ito sa ating mga silicone molders na pang cake popsicles. Kung wala naman kayo nito ay pwede rin gumamit ng paper cups. At sa mga oras na to ay siguradong luto na yung ating cake kaya i-prepare na natin ito at maglalagay tayo ng kalahating bar ng ating cream cheese at 2 tablespoon ng Goya hazelnut spread. I-combine lang natin ng mabuti yung dalawang sangkap hanggang sa maging paste siya at isa na lang yung kulay nila at dudurugin naman natin dito yung ating cake na binake kanina. Kapag durug na yung inyong cake ay pwede na nating i-combine sa ating paste na ginawa at hahaluin lang natin ito hanggang sa maging dough or parang clay yung kanyang texture. Kapag matigas na yung chocolate sa ating mga molders ay pwede na nating ilagay itong ating cake dough at syempre para takpan ito ay maglalagay ulit tayo ng melted chocolate. At again, palalamigin lang natin ito hanggang sa maging stable or matigas na yung ating mga chocolate shells. Mas maganda kung ilalagay nyo ito sa freezer para mas maganda yung pagkatigas niya at hindi siya masira or mag-crack. Para naman sa details natin dahil gagawa tayo ng mommy na design ay magme-melt ako ng Goya Easy Melt na white chocolate naman. Ilalagay ko ito sa piping bag pero kung wala kayo nito ay pwede kayong gumamit ng ice candy bag o kaya naman ay plastic bag. Bubutasan lang natin ito ng maliit at dito nalalabas yung ating pagka-artistic. Yung mga natirang Goya Chacha Bits ay ginawa kong mga mata ng ating mommy. At dahil maraming choices si Goya ng mga chocolates ay pwede tayong maglaro kahit anong designs yung gusto natin. At hindi nyo namalayan na tapos na pala yung ating dalawang recipe at pwede na nating kainin. Napakadali lang sundan, napakadaling gawin at syempre pwede nyong gawin with your kids and your family. Kayo ba mga kumare, alin sa dalawa ang mas nagustuhan ninyo?